guys! Vlogmas Day 13. Pupunta tayo ng Binondo. Again, we will use the LRT extension ng Line 1. Magpapark nga ako dito sa SM City Sukat, Building B. Mula doon sa entrance, nagpark na ako at nagbayad ng 40 pesos. Then lumakad dito sa gilid, andoon banda ang papasok sa LRT 1 Dr. A. Santos Station. Ito nga ang entrance mula doon sa gilid ng SM Sukat. Doon nga ang LRT station. Sa kabilang side ay andun din ang entrance papasok dito mula doon sa barangay ng San Dionisio, kung hindi ako nagkakamali. Napakaganda nga ng view dito. Yun lang, mainit kapag talagang tiri ka ng araw. Pero mahangin dahil kapaligiran niya ay puro puno at mga damo. Meron na mga stations dito ng jeep at e-jeep, pati na rin ng mga angkas tuwing gabi. Ito nga yung papasok. Malawak siya. Para kang wala sa Parañaque kapag nandito ka. Kasi nga, malawak, malinis, tahimik, at maaliwalas ang hangin. Yun nga lang, mainit talaga kapag tirik ang araw. Pagpasok dito, meron silang x-ray doon sa entrance at meron nga akong beep card. Importante na meron tayong beep card dahil discounted rate pa ang mga nakasulat dito kapag meron tayong beep card at wala ng pila kapag naka-beep card nga. Pagpasok nga dito sa taas, ay syempre, solong-solo natin ang LRT dahil nga first station na to ng LRT Line 1. Kaya naman makakapili ka ng upuan, mararamdaman mo pa ang napakalamig na air condition ng bago nilang mga bagon. Ito na nga ang ilan sa mga view ng ating view papuntang Carriedo. Carriedo? Mali, hindi tayo sa Quiapo. Yun yung last vlog natin. Ang turo nila sa akin, bumaba daw po ako this time sa UN Station. Doon nga pala ako nag-high school, St. Andrew's School. Hello, St. Andrew's School! Yan yung katedral dito sa Parañaque. Ang pinakamatagal ng simbahan ng Parañaque. This time, bababa nga daw po tayo sa UN Station o UN Avenue. Tapos sasakay daw tayo doon ng jeep, e-jeep, o kung anumang masasakay natin patungong Binondo. Yun yung pinakamabilis daw para makapunta doon. Sabi ng mga kaibigan ko. Ewan ko, pinapahamak nila ako. Pero yun yung sabi. Sabi naman sa Google, bumaba daw ako ng Carriedo. Di ba doon na nga yung last vlog natin? Tapos from Carriedo, lakarin ko daw. So try muna natin tong hindi pa natin nasusubukan. So this time, papunta na tayo ngayon o padaan tayo ngayon ng PTEX. Kung pupunta kayo ng iba't pang mga lugar sa Pilipinas, sa Cavite, sa Batangas, at kung saan man, meron ding Boracay at Davao na stations dito eh. Ito na nga, pababa na tayo ng United Nations. Pagbaba ko, meron kaming nakitang signage na tong e-bike. E-bike daw ang tawag dito pero ewan ko electric to. Hindi ko alam. Pero dito siya dumaan sa shortcut. Ito yung matagal ko nang gustong daanan eh. Yung napakagandang ano ba tawag dito? Bridge. Yung bagong pinagawa dati ni Yorme na maganda sa gabi dahil umiilaw at tinatambayan ng mga nakamotor. Napakaganda dito. At ito na nga. Mula doon sa highway, umikot siya, dumaan dito, umakyat, tas biglang merong likuan sa gilid ng bridge na to na magli-lead us sa isang napakalupit na shortcut. Ang shortcut nga ito ay magli-lead tayo doon sa Binondo Church. Andito na agad tayo. For me, umpisahan natin ang ating trip sa Binondo. Dito nga sa Binondo Church. Ang tawag po dito sa entrance na to ay pintuan. Charot. Basta, pasok tayo dito. Silipin natin. First time ko makapasok dito kaya nag-wish ako at nag-pray ng malala. This is called the Minor Basilica and National Shrine of St. Lorenzo Luis. Also as Our Lady of the Most Holy Rosary Parish and commonly known as Binondo Church. Yan nga ang laging tawag dyan. Ang ganda nga ng landmark na to dahil gitnang-gitna talaga siya dyan. It is located at the district of Binondo, Manila, fronting Plaza San Lorenzo Ruiz in the Philippines. Diba? Halatang kinukuha sa Google. It is under the jurisdiction of Archdiocese of Manila. Archdiocese of Manila. The church was founded by the Dominican priests in 1596 to serve their Chinese converts to Christianity. The original building was destroyed in 1762 by the British bombardment. A new granite church was completed on the same site in 1852. However, it was greatly damaged during the Second World War, with only the western facade and octagonal belfry surviving.
Ibig sabihin guys, sobrang dami ng pinagdaanan ng church na to. Katulad ng St. Andrew Church na pinakita ko sa inyo kanina. Ang lupit na ng church na to. Marami na siyang napagdaan ng mga pagsubok sa buhay. Parang tayo. Kaya huwag tayong susuko sa buhay. Next vlog, Binondo food trip.